Ang paggawa ng Evergreen Webinar ay isang game changer para sa mga businesses. Nagbibigay ito ng consistent na paraan para makipag-engage sa audience, makapag-generate ng leads at magbenta ng products na on autopilot. Sa ClickFunnels 2.0, mas pinadali na ang proseso at may mga tools na makakatulong sa iyo para mag-create, mag-automate at mag-scale ng webinar mo ng madali. Sa guide na to, bibigyan kita ng step-by-step breakdown kaya sa huli magkakaroon ka na ng fully functioning Evergreen Webinar na makakapag-generate ng continuous results. Sa video na to, ipapakita namin sa iyo lahat ng kailangan mong malaman. Kaya make sure na sundan mo yung link na nasa description kapag magsisimula ka na gamit ang ClickFunnels. Tapos simulan na natin tong tutorial na to. Ang unang step sa paggawa ng Evergreen Webinar Funnel gamit ang ClickFunnels 2.0 ay siguraduhin na meron kang foundational pieces in place. Kasama dito ang pagkakaroon ng ClickFunnels account, pag-configure ng SMTP settings mo, at pag-integrate ng payment processor tulad ng Stripe or Braintree. Ang mga basic na to ay magtitiyak na makakapag-handle ka ng automated email reminders at makakapag-process ng mga transactions related sa webinar mo. Kailangan mo rin siguraduhin na may webinar ka na na-record. Ang pre-recording ng webinar ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na i-fine-tune ng content at mas madali mong magagawa ang Evergreen Funnel. Magpo-focus tayo entirely sa technical setup dito. Kaya kung handa na ang mga elements na to, magiging mas smooth ang pagdaan mo sa mga steps. Ang unang technical step ay gumawa ng brand new funnel. Pwedeng gawin to sa pamamagitan ng pag-navigate ng funnel builder sa loob ng ClickFunnels. Pero bago ang lahat, ipapakita namin kung paano magsimula gamit ang ClickFunnels. Para makapagsimula, siguraduhin mong i-click yung link na nasa description. Kapag na-click mo na yon, dadalhin ka niyan sa page na ganito. May kita mo dito yung Meet ClickFunnels. Getting people to your website and turning them into happy paying customers is what we do best. Dito tayo magbe-build ng ating Evergreen Webinar. Ang unang gagawin mo ay ilagay ang email address mo at i-click yung Start Free Trial button. Pagkatapos nun, pupunta ka sa checkout page kung saan ilalagay mo yung basic payment info mo at ready ka na magsimula sa ClickFunnels. Ngayon, pagpasok mo sa ClickFunnels, ganito yung itsura ng dashboard. At tulad ng sinabi ko kanina, ang una natin gagawin ay mag-build ng funnel. Punta tayo sa top left ng page at i-click yung Funnels tab. Pagkatapos i-click natin yung Create Funnel. Pagkatapos mag-create ng funnel, may ilang options tayong pwedeng piliin. May mga funnels tulad ng lead funnels, unboxing funnels, presentation funnels, phone funnels at iba pa. Since gumagawa tayo ng webinar sa video na to, punta tayo sa presentation funnels at i-click natin yung webinar funnel. Pagkatapos click natin yung select, then dadalhin tayo sa page na to. Isa sa mga magandang bagay tungkol sa ClickFunnels ay meron silang inbuilt guides na pwede mong gamitin para sundan ang step-by-step na process kung paano gamitin ang bawat bahagi ng software. Pero lucky for you, ipapakita ko sa inyo ng mas specific na paraan na ginagamit ngayon ng mga real business owners kapag gumagawa ng webinars para hindi ka magkamali at maiwasan mo yung out-of-date na information. Ngayon, skip na natin to, mag-scroll down na tayo. At may kita natin na may iba't ibang templates na pwedeng pagpilian para makapagsimula sa ClickFunnels. Kung gusto natin, pwede rin natin i-click yung Start from Scratch button. Pero sa tingin ko, ang pinakamadaling paraan para magsimula ay ang Evergreen Webinar ay gamitin na lang ang isa sa mga templates na binibigay nila. May kita mo, mukhang maganda lahat ng mga to. Pero sa tingin ko, ang pinakamaganda itong funnel na to. I-click ko lang yung Select Funnel button at madali na lang mag-install ng bagong funnel na to. Mga ilang segundo lang para mag-load at ma-setup na maayos ang lahat. Ngayon, specifically, gagawa tayo ng Webinar Replay Funnel dahil ito ang framework para sa bawat Evergreen Webinar. Kapag sinesetup mo to, syempre gusto mong pangalanan yung funnel ng isang recognizable na pangalan. Makatulong to para mapanatiling organized ang mga funnels mo, lalo na kung marami kang funnels na pinapatakbo. Magandang practice din na mag-assign ng group tags kasi nakakatulong to para mas madaling masort yung mga funnels. At kung marami kang campaigns na pinapalakad ng sabay-sabay, makakatulong ang tamang organization sa stage na to para makatipid ka ng oras kapag kailangan mong i-review or i-tweak ang funnel mo. Kapag nakagawa ka na ng funnel, oras na para mag-assign ng template sa bawat page ng funnel. Katulad ng nakita mo kanina, nag-aalok ang ClickFunnels ng iba't ibang templates na pwede mong i-customize. Pwede kang pumili ng template na swak sa overall brand image mo. Importante rin na tandaan na while pwede mong i-customize ang mga templates, proven na ang mga to na gumagana, kaya madalas ay pinakamainam na gamitin sila as starting point. Pagkatapos mag-assign ng templates, pwede mo nang simulan ang refinement ng funnel mo sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga importanteng elements tulad ng order form at order confirmation page. Kung ang webinar mo ay nagbebenta ka ng kahit anong product, service, or subscription, ang pagkakaroon ng order form sa funnel mo ay magpapadali ng purchasing process. Mahalagang magkaroon nito dahil kapag nasa loob lang ng ClickFunnels ang lahat, mas magiging cohesive ang automations at tracking na magaganap. Ang pag-setup ng order form ay straightforward at madali lang. Ang unang gagawin mo ay gumawa ng bagong step sa funnel mo at pangalanan tong order form. Para gawin ang bagong step na to, kapag nandiyan ka na sa funnel editor page, pwede mo i-click yung maliit na plus button sa anumang bahagi ng funnel. Click natin siya sa dulo, tapos i-click yung plus button. May kita mo ngayon na may mga options na lumabas na pwede mo pagpilian. Meron tayong page na pwedeng baguhin, may workflow tulad ng conditional split path or split test. Pero gagawa tayo ng bagong page. Kapag na-click mo na yung create new page button, may kita mo ang mga options na pwede mong pagpilian. Piliin natin yung order category. At pagkatapos ay piliin natin yung kahit anong page na may order form option. Maganda naman lahat to. Syempre gusto mong i-match yan sa current funnel mo, yung overall theme na ginagamit mo.
Talaga naman pwede kang pumili ng kahit anong template na to. Pero sa tingin ko, pipiliin ko tong 2-step book page. Click natin yan, tapos hingin sa atin yung pangalan, description, at page URL. Kapag na-fill mo na lahat ng information, hit mo lang yung create page. Maglo-load to ng ilang seconds para maayos na ma-set up yung lahat at malagay sa tamang lugar. Ngayon, officially ready na ang order form natin. Ganun din sa order confirmation page. Susunod, i-click natin ulit yung plus button. Pupunta tayo sa page, tapos balik tayo sa order. At i-click natin yung order confirmation. May kita mo na may mga order confirmation templates na pwedeng pagpilian. Pipiliin ko yung kahit anong template dito kasi hindi naman masyadong mahalaga yun. Personally, gusto ko tong isa. Kaya i-click natin yung choose button. Pagkatapos punan natin yung mga details, tapos hit create page. Isa sa mga key aspects ng pag-setup ng Evergreen Webinar Funnel ay yung pag-configure ng page paths. Ito ang URL structure para sa bawat page ng funnel mo. Kung may custom domain or subdomain ka na sa ClickFunnels, pwede mo tong i-assign sa funnel mo. Ang paggamit ng custom domains ay hindi lang nakakatulong sa branding, kundi nagpapakita din ng credibility sa funnel mo na makakatulong sa pagpapataas ng conversions. Magandang practice na pangalanan ang mga paths na malinaw para madali mong ma-identify ang bawat step ng funnel mo sa mga susunod na pagkakataon. Halimbawa, pwede mong pangalanan ang webinar registration page mo ng demo registration at magdagdag ng variation label tulad ng A para sa split testing. Mahalaga tong step dahil ang malinaw na pag-define ng URLs ay makakatulong para maiwasan ang kalituhan. Kaya mas magiging smooth ang navigation para sa iyo at sa mga attendees mo. Ang mga clear paths ay nakakatulong din para gumana ng maayos ang funnel mo habang lumilipat ng ibang page ang mga tao. Ngayon na nasetup na natin ang mga pages mo at na-configure ang mga paths, oras na para i-integrate ang ilang essential functionality tulad ng hourly timer. Ang kagandahan ng Evergreen Webinar ay nagbibigay ito ng illusion ng live event, kahit na pre-recorded to. Para makamit to, gusto mong mag-setup ng timer na nag-schedule ng webinar para magsimula sa bawat top of the hour. Ganito, kahit kailan mag-register ang isang tao, hindi niya kailangan maghintay ng matagal para makanood ng webinar. By default, ang ClickFunnels ay nagbibigay ng daan para iset ang webinar na magsimula agad or sa future date. Pero kung gusto mong bigyan ng attendees ng waiting time, maaring para mag-build ng anticipation or para mas mag-track ang conversions ng mas maayos, ang hourly timer ay isang magandang option. Ang pag-configure ng timer ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdagdag ng konting custom code sa registration page mo na may kita mo sa ClickFunnels documentation page. Pagkatapos ma-add ang code, magdi-display na ang timer kung gaano pa katagal bago magsimula ang susunod na webinar. Nagbibigay ito ng sense of urgency, kaya ang mga users ay magkakaroon ng motivation na manatili sa page at mag-sign up ng hindi umaalis. Para naman sa mga gusto ng mas frequent na webinars, nag-aalok din ang ClickFunnels ng option na mag-set ng 15-minute timer gamit ang third-party tool na tinatawag na CF Pro Tools. Ang PID tool na to ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-run ng webinars every 15 minutes na makakatulong para madagdagan ang frequency ng presentation at posibleng mag-boost ng conversions. Maganda to lalo na para sa mga high-traffic funnels, kung saan ayaw mong maghintay ang mga tao ng matagal bago makapanood. Pagkatapos mong iset yung timer, gusto mong i-make sure na lalabas yung offer na pinipitch mo sa webinar sa tamang oras. Dito papasok yung pag-setup ng offer display timer sa webinar broadcast room. Sa ClickFunnels, pwede mong i-specify kung kailan exactly lalabas yung offer during the webinar. Halimbawa, nagsisimula kang mag-pitch sa 45-minute mark sa presentation. Iseset mo lang yung timer para mag-trigger sa 45 minutes. So, lalabas lang yung call to action button or offer details sa eksaktong timing na gusto mo. Yung timed offer display ay nakakatulong para mag-transition ng smooth mula sa webinar content papunta sa sales pitch. Effective din tong strategy na to kasi nakakaiwas to sa unnecessary distractions habang ongoing yung webinar. Pero madali pa rin para sa mga attendees na bumili kapag tamang timing na dahil malabas yung offer sa exact moment na kailangan. Hindi mo nape-pressure or na-overwhelm yung audience sa dami ng options. Kaya mas clear at direct yung message. At dahil nakasync yung offer sa pitch mo, mas madali para sa users na mag-act agad, which usually leads to higher conversions. Mas magandang idea din na iset mo yung button display timer na naka-align sa offer presentation mo. Ibig sabihin, yung buy now button o anumang CTA ay lumalabas lamang sa oras na magsimula kang mag-talk tungkol sa offer mo. Pwede mo ring i-link yung button na to diretso sa order form na nasetup mo kanina sa funnel. Kapag na-configure mo na ang mga timers, mahalagang ilagay mo ang attention mo sa automations. Pagka-click natin ng edit button, dadalhin tayo sa actual control panel para sa broadcast page. Pag nasa loob ka na ng broadcast page, may ilang bagay tayong pwedeng gawin dito, pero magfo-focus tayo sa actual timer. Ang maganda sa template na to ay meron silang timer element na nakaset up. Ang kailangan na lang natin gawin ay click yung settings button dito at pwede na tayong magsimulang baguhin kung anong gusto nating mangyari sa timer at kung gaano to katagal. Pwede rin nating itakda ang monthly time na maging weekly or daily. At pwede nating iset ang reset time sa 00 AM or kahit anong oras mo gusto. Meron ding time zone na pwedeng Eastern Standard Time or Pacific Standard Time. At meron ding show button na nagpapakita or nagtatago ng timer. May hide button din na nagpapakita or nagtatago ng timer. May policy din kung saan pwedeng ipakita yung years, months, weeks, or days, pero sa pagkakataong to, ipapakita lang natin yung minutes and seconds. Automatic na mag-run to habang ang mga tao ay bumibisita sa page at nagkakaroon ng access dito. Ang susunod na malaking bagay na gusto nating pagtuunan ng pansin ay ang automations. Ang automations ay ang backbone ng anumang evergreen webinar at pinapayagan kanilang mag-engage sa mga attendees ng automatic base sa kanilang actions. Halimbawa, pwede kang mag-setup ng email sequence
sequences na nagtitrigger depende kung ang isang tao ay nag-register, dumalo sa webinar, umalis bago ipakita ang offer, or nakita ang offer pero hindi bumili. Bawat isa sa mga actions na to ay dapat mag-prompt ng unique follow-up sequence na naka-tailor sa specific behavior. Kung may nag-register para sa webinar pero hindi dumalo, pwede ka rin mag-send ng follow-up email na may link sa webinar replay. Kung dumalo naman sila, hindi tumagal hanggang makita ang offer, pwede mong ipadala ang email na nagre-remind sa kanila ng mga key points ng webinar at hinihikayat silang tignan ng offer. Ang mga automated follow-ups na to ay malaking tulong para sa chance na mag-convert ang leads sa customers dahil binibigyan kanila ng pagkakataong tugunan ang mga specific behaviors in real time. Yung built-in automations ng ClickFunnels ang nagpapadali sa process na to. Pwede kang mag-setup ng trigger-based actions ng ibang external tools. Bukod sa mga automations na kaugnay sa webinar mismo, pwede ring i-integrate ang SMS notifications or ibang custom actions gamit ang mga tools tulad ng Twilio or ActiveCampaign. Ang mga integrations na to ay nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng mas personalized na automation sequences. Kaya sigurado ka na patuloy na mag-engage ang audience mo sa bawat takbang na proseso. Ang SMS notifications ay particularly effective sa pagpapadala sa mga attendees tungkol sa mga upcoming webinars. At ang personalized messages ay ang malaking impact sa overall attendance rates. Kapag nagsiset up ng mga automations na to, mahalaga ang paggamit ng merge tags para sa personalization. Ang mga tags na to ay kumukuha ng impormasyon mula sa registration data ng mga attendees, tulad ng kanilang pangalan or email, at ini-insert to sa mga follow-up emails mo. Malaking tulong ang personalization sa engagement dahil mas mataas ang chance na bubuksan at babasahin ng mga tao ang emails na tila ginawa para sa kanila. Bukod dito, ang merge tags para sa webinar-specific na information tulad ng mga webinar replay links or ang oras ng susunod na available na session ay nagpapadali sa paggawa ng dynamic at individualized emails para sa bawat attendee. Ang kagandahan ng ClickFunnels 2.0 ay hindi lang nito pinapadali ang technical side ng paggawa ng webinar funnel, kundi isa rin tong kompletong set ng tools na pwede mong gamitin para i-optimize ang conversions mo. Sa paggamit ng lahat ng napag-usapan natin sa video na to, siguradong makakagawa ka ng isang maganda at amazing looking evergreen webinar na patuloy na nagko-convert ng mga tao araw-araw, oras-oras, na wala ka nang masyadong kailangan gawin maliban sa maghintay na lang sa mga tao na dumaan sa webinar, panoorin to at sa huli tanggapin ang offer mo. Kung may mga tanong kayo kung paano gumawa ng sarili nyong webinar at gusto nyo talagang magsimula sa paggawa nito, gamitin nyo yung link sa description at mag-comment na rin kayo ng mga tanong nyo sa baba. Huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss sa mga susunod na videos. Isang paalala lang, ang mga links sa description ay affiliate links at napakalaga ng mga ito sa pagsuporta sa channel. Kaya maraming salamat sa suporta nyo. Sana nagustuhan nyo tong video na to at excited na ako makita kayo sa mga susunod na video.